Shalom mga kapatid and welcome to our My Day with the Bible once again. Pastor Aris po, ang inyong abang lingkod na muling magbabahagi sa inyo ng salita ng Panginoong Diyos. Sa pagkakataong ito, nais ko pong ibahagi sa inyo ang aral ng Panginoong Kristo mula sa Matthew chapter 5, verse 31 and 32. At ito ay sumasalamin sa isa sa mga matinding issues na kinakaharap ng mga mag-asawa sa panahon natin ngayon. At ito ay walang iba kundi sa usaping hiwalayan o yung tinatawag nating divorce or annulment or separation. Hindi po natin may tatanggi sa panahon natin ngayon ay maraming broken homes or broken families. Maraming mag-asawa ang nauwi sa hiwalayan kahit na sila ay mag-asawa na sa loob ng 5 taon, 10 taon, 15 years or 20 years or even more. So nakakalungkot isipin mga kapatid na talagang marami pong nauwi sa ganitong sitwasyon at ang higit na nag-suffer sa lahat ay walang iba kundi yung mga anak. So para sa mga mag-asawa na nanunood sa atin, makinig po kayo at meron pong hayagang aral ang ating Panginoong Kristo pagdating sa usapin ng divorce or separation or annulment. So, pakinggan po natin ang sinasabi ng salita ng Diyos. Sa Matthew chapter 5, verse 31 and 32. Sinasabi po rito, "It hath been said, whosoever shall put away his wife, let him give her a writing of divorcement. But I say unto you, that whosoever shall put away his wife, saving for the cause of fornication, causeth her to commit adultery, and whosoever shall marry her that is divorced, committed adultery." Ayan, so napakalinaw mga kapatid ng sinasabi ng aral ng Panginoong Kristo pagdating sa usapin ng hiwalayan. Especially, this is one of the very core teaching of the Lord Jesus Christ when it comes to family. Sa bawat mag-asawa. By the way, una sa lahat, hindi kalooban ng Diyos ang usaping hiwalayan ng mag-asawa. Kasi ang Diyos talaga ang nag-design, siya ang author ng marriage. And besides, ang ating marriage covenant ay for better and for worse, in sickness and in health, in richer and poorer, till death do us part. So kaya, bakit may hiwalayan? So originally, it is not part of marriage relationship, ang pagkakaroon ng hiwalayan. So base dito sa linaw ng salita ng Diyos, meron tayong mga ilang bagay na dapat na ma-realize. Una, kung gusto ng lalaki na makipaghiwalay, magbigay daw siya ng letter of divorcement. Sino ang magbibigay? Si lalaki. So ibig sabihin, mister ang magka-file ng divorcement. Alright? Now mga mister, listen to this. Hindi lang sinabi rito na basta magbigay ka ng sulat kasi ayaw mo na and then ipaprocess ng divorcement. Merong grounds dapat kung bakit ka magbibigay ng letter of divorcement. At ano yun? Sa linaw mga kapatid itong verse 32, ang natatanging grounds para po pwedeng makipag-divorce si husband kay wifey kapag siya daw ay naging unfaithful sa iyo sa sexual aspect. Ibig sabihin, si misis mo, napatunayan mo, may ebidensya, klaro, nagkaroon siya ng karelasyon sa ibang lalaki. So, nag-commit siya ng adultery. So, kaya ngayon, kapag ganun ang nangyari, pwede kang mag-file ng divorce or separation against your wife. So, sa mga tuwid, hanggat hindi nagiging unfaithful si Mrs. sa'yo, hanggat walang ginagawang kabalbalan o kabalustugan si Mrs., hanggat siya ay natiling tapat sa iyo, husband, mister, kahit na anong gawin mo, hindi ka po pwedeng mag-file ng divorcement. Pastor, tanong, paano kung yung lalaki yun nagkasala? Ang lalaki ang naging unfaithful, ang lalaki nagkaroon ng karelasyon. Ay mga kapatid, ang instruction ng salita ng Diyos, si lalaki ang mag-file ng divorce on the grounds, on the basis na naging unfaithful si wifey sa kanya. Kasi kung ang lalaki ay pwedeng mag-file ng divorcement on the grounds na siya naging unfaithful sa kanyang misis, mga kapatid, sinasabi ko sa inyo, matagal nang nagkaroon ng maraming hiwalayan. Kasi ayon sa survey,
ang common and normal at unang nagluloko walang iba kundi mga lalaki. O tayo yung mga lalaki. Mga kapatid, wag nawang mangyari sa atin. Di ba? So lumalabas mga kapatid, si Mister, kahit ilang beses siyang mag-fall into sexual immorality, hanggat hindi nag-fall into sexual unfaithfulness si Mrs., he has no grounds para mag-file ng divorcement. And besides, kung grounds ang sexual unfaithfulness ng lalaki para magkaroon ng divorcement against your wife, naku mga kapatid, gagawing dahilan na lang ng mga lalaki yan na mag-commit sila ng sexual immorality para makapag-iwalay sila sa kanilang asawa. Makita natin dito yung logic ng salita ng Panginoong Diyos. As long as the wife remains faithful, the husband could not file a letter of divorcement against her kasi faithful siya. At ang mga misis, hindi naman kayo binigyan ng instruction na mag-file ng divorcement sa inyong asawa on the grounds na sila naging unfaithful sa inyo. So, this is a punishment sa mga husband na hindi nagtatapat kung nasa biblical na usapin tayo. On the other hand, mga kapatid, ito pa yung isang bagay na dapat nating manotice. Halimbawa, nagkaroon ng divorce sa pagitan ng mag-asawa. Alam ba ninyo, ito yung isang shocking na hindi alam ng marami? Hanggat na nanatili pong buhay ang dati nyong asawa, kahit na kayo po ay divorced na, kahit na kayo annulled na, kahit na kayo separated na legally, alam po ninyo, hindi kayo po pwedeng mag-engage ng another marriage relationship. Remarriage is not applicable doon sa mga divorce hanggat na nanatili pang buhay ang kanilang dating asawa. Bakit? Kaya sabi nito sa last part ng verse 32, and whosoever shall marry her that is divorced committed adultery. So nakita ninyo, kapag naging asawa mo ang divorce na babae o ang isang divorce na lalaki at buhay pa ang dati niyang asawa, magkukumit ka kasama siya ng kasalanang adultery. So in short, mga kapatid, kung talagang tunay kayo na Kristiyano, huwag kayong mag-asawa ng divorce. Ang piliin niyo single din o walang sabit. So, ganun ba yun, Pastor? Yes, yun po ang turo ng Bible. Ang linaw, whosoever shall marry her that is divorced, committed adultery. So, kung ayaw mong magkasala ng adultery, huwag mong piling maging asawa yung divorce hanggat buhay pa yung kanyang asawa. So, ibig sabihin, ang adultery ay hindi lang sexual relationship sa pagitan ng isang lalaki at isang babae na may mga asawa. Kahit hiwalay na kayo at nanatiling buhay ang dati mong asawa, adultery pa rin ang another marriage relationship na papasukin mo. So how do we know na adultery pa rin yung case na yun bagamat sila ay hiwalay na? Makita po natin yan sa Book of Romans chapter 7 verse 1 and 2. Sabi dito, know ye not, brethren, for I speak to them that know the law, how that the law hath dominion over a man as long as he liveth. For the woman which hath an husband is bound by the law to her husband so long as he liveth. But if the husband be dead, she is loosed from the law of her husband. So then if, while her husband liveth, she be married to another man, she shall be called an adulteress. But if her husband be dead, she is free from the law, so that she is no adulteress, though she be married to another man. Oh, very clear mga habibi. Ang linaw ng sinabi ni Apostle Paul. Kapag ang babae ay divorce, subalit buhay pa ang kanyang dating asawa, nandun pa rin yung power ng marriage covenant. Effective pa rin yun. Mawawala lang yun kapag namatay na yung isang kabahagi ng covenant. So kaya kapag namatay si Mr. o namatay si Mrs., so wala na yung pangil ng marriage covenant. In that way, kapag nag-asawa siya ulit, malaya na siya. At hindi na siya matatawag na adulterer or adulteress. At yung magiging bago niyang asawa, dahil patay naman na yung kanyang dating asawa, malinis at maayos yung kanilang kasal na gaganapin o papasukin. So kaya isa itong palaala. Mga kapatid,
manatili tayong tapat sa Panginoong Diyos. Huwag pumasok sa isang relasyon na hindi katanggap-tanggap sa Diyos, tulad ng ganitong uri ng relasyon. So kung single ka, mas mainam nang piliin mo single din. Piliin yung maging asawa, yung walang sablay. At sa mga mag-asawa, please lang, as much as possible, sabi nga natin, walang problemang hindi nare-resolba. Naniniwala ako, kapag ang Diyos ang sentro ng inyong marriage life, kahit gaano kalaki ang problema ninyo, maayos din yan. And besides, your covenant is for better and for worse till death do you part. So panindigan ninyo yan. I-overcome ninyo lahat ng obstacles in your marriage relationship. Ako, I've been married for almost 16 years, mga kapatid. And we are happily ever married ng aking asawa. And besides, bakit dapat nating iwasan itong sexual immorality nito, yung adultery? Kasi sinabi ko na sa inyo noong nakaraan sa 1 Corinthians chapter 6 verse 9 and 10, and sa book of Revelation, ang mga adulterer ay hindi magmamana ng karyan ng Diyos, bagkus sila ibubulid sa dagat-dagat ang apoy. So, I hope and pray na tayo po ay napaalalahanan na ang divorce ay hindi magandang idea sa relasyon na mag-asawa. Itagaan natin yan sa bato. Ang I do, ang I love you mo, panindigan mo hanggang sa huling sandali ng iyong hininga. So ito po ang inyong lingkod, Pastor Aris, na nagsasabing, pakamamahalin nyo lang ang inyong nag-iisang asawa. Amen? So welcome sa ating My Day with the Bible. May God bless us all, and may the Lord be exalted. Thank you, and see you again tomorrow.